Ano nga bang nangyari dito kay Sara Duterte? Dati ang tapang magsalita. Nahaharapin daw ang impeachment trial. Meron pang sinasabing bloodbath. Ano ha? Pagkatapos ang move nila, dismissal ng kaso. Ano yun? Dati iba ang sinasabi. Ngayon ay biglang parang natakot na. Kasi dismissal, ayaw lumaban sa parehas. Kasi ang trial, parehas yan. Laban talaga yan. Pakinggan nyo to. There's a crucifixion, there's blood. So it's a bloodbath. My bloodbath. What happened to wanting a bloodbath? Yan ang tanong ng abogadong si Jesus Falsis matapos maghain ng answer ad cautelam ang mga abogado ni VP Sara sa summons ng Senate Impeachment Court. Maging ang House prosecution, tila nagtaka rin. Una na kasing sinabi ni VP Sara na handa siya sa paglilitis at gusto niya ng bloodbath. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. Iyari. Pero nonetheless, itutuloy namin ang paglalahad ng ebidensya sapagkat mahalaga na malaman ng sambayanan kung ano yung sakdal. 6 Yeah. copies ang Si natap ng Atty. clerk of Bokoy. court kagabi na mula sa messenger ng Fortuna Nervasa and Salazar Law Firm. Babasahin pa ni Senate President Chis Escudero ang mga dokumento. Una nang nag-file ng entry of appearance ad cautelam ang 16 lawyers ni VP Sara sa impeachment. They're filing it with precaution. Yun naman ang Latin equivalent of the ad cautelam, meaning they're filing the pleading with caution. In their minds, they'd like to reserve some arguments, no? But in compliance with the order of the court, nag-file sila Si ng Atty. answer, but they're Bantog, expressing that they're Secretary, doing so Senate with Secretary. precaution. Sa sagot ni VP Sara, inargue doon na wala namang reklamong dapat sagutin dahil wala naman daw pinresent na articles of impeachment sa korte. Katunayan daw nitong June 10, sa botong 18-5, iniutos ng korte ang pagbabalik ng mga reklamo sa House of Representatives para kumpirmahing wala silang nilabag na 1-year bar rule o pagbabawal sa paghahain ng multiple impeachment complaints sa isang opisyal at dapat willing mag-pursue ang 20th Congress sa paglilitis. Una nang sinabi ng depensa na void na from the very beginning ang mga reklamo dahil unconstitutional ito. Not guilty ang plea ni VP Sara, but she's not backing down. Sabi ng mga abogado, kailangang maresolbahan muna ang mga legal defense na yan at saka i-dismiss na ang buong kaso. Reaksyon ni Falsis sa isang Facebook post, kunwari matapang, pero sa totoo ay duwag ang kampo ni VP Sara. Wala Ayun, oh. Yan ang nangyayari kasi. Yan ang hirap eh. Bloodbath. Ano ha? Para bang magiging gusto nilang matinding laban. Matinding trial. Yan ang sinasabi ni Sara eh. Haharapin niya. Gusto niya bloodbath. Ang trial. Pero ngayon nung nailatag na ang mga matitibay na ebidensyang sinasabi ng prosecution team, ang galaw nila, i-dismiss na. Akala ko ba lalaban? Akala ko nila madugong labanan ito. Dadaloy ang dugo sa labanan ng trial. Di ba? Ang tapang ng statement, dapat ng pahayag eh. Tapos ngayon, dismissal. Dapat walang dismissal, dapat laban. Kasi yun naman ang gusto ng prosecution. Lumaban ka ng parehas, ipipresenta namin ang aming ebidensya at testigo, then sagutin mo. Yan ang challenge. Nung una, okay. Magiging madugo raw, dadali daw ang dugo, parang ganon sa trial. Ibig sabihin, lalaban sila. Ngayon, dismissal na lang. Natatawa ka na lang talaga eh. Takot ba talaga sila dahil sa tapang ng ebidensya at lakas ng ebidensya? Meron bang kinatatakutan silang mabubulgar na mga mahirap sagutin tulad ng mga bank account, tulad ng mga perang hindi tamang nagamit sa Office of the Vice President Confidential Fund? Yung 7 article of impeachment, sabi ng mga magagaling na abogado, 2 lang o 3 lang mapatunayan dyan, kalaboso na. Paano kung 7 ay lahat mapatunayan? Di ba? Baka, ito naman, baka lang ating opinion, baka kaya gusto lang i-dismiss, nakita nilang malakas ang ebidensya kasi alam na, nakarating na kay Sara,
nakarating na sa 16 na abogado ang kanyang binabayarang ipagtanggol siya na ang lahat ng dokumentong magpapatunay sa kaso. At yun naman ang purpose ng korte. Sabihan ang akusado na mayroong kaso. Ito yung kaso, ito yung ganito, dapat mo sagutin. 10 days, sumagot. Dismissal ang gusto. Ito namang kung prosecution, binibigyan ng 5 days at kanilang paninindigan sa loob ng 5 araw, sasagutin nila, tuloy ang trial, meron kaming kaso, meron kaming ebidensya, meron kaming testigo. Ayun yun. Ayan, di ba? Kaya sana, maging aral sa lahat, hindi pwedeng daanin sa karahasan, hindi pwedeng daanin sa takutan, hindi rin pwedeng daanin sa anumang statement na pananakot at kung anumang gustong palabasin. Pag rule of law, labanan ng dokumento at testigo, hindi labanan ng takutan, hindi labanan ng saywar na kung ano man nawala sa lugar, o hindi labanan ito ng publicity. Ang trial ay katotohanan, katarungan ang hinahanap. At yan ang gusto ng prosecution team ng Kongreso. Dahil sila ay House of the People, House of Representatives, kumakatawan sa mamamayang Pilipinong may-ari ng pera ng bayan sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kaya nga ang sigaw ng marami sa Kongreso at sa labas ng Kongreso, proceed to trial, not dismissal sa article of impeachment ng pangalawang Pangulo ng Bansa. Bigyan ng pagkakataon ang lahat ng sektor, complainant at prosecution at depensa, mag-trial para makita ng mamamayang Pilipino ano itong dokumento, paano sasagutin, totoo ba o hindi. Yan ang kailangan. Constitutional duty na matagal na natin sinasabi, ang trial na dapat gawin ng Senado. Hindi trabaho ng Senado ang maging kakampi ng depensa o prosecutors. Hindi trabaho ng senador judge na mag-file ng dismissal dahil sila ay judge, hindi abogado ng prosecution o ng depensa. Yun po ang ibig sabihin nun. Ang mamamayang Pilipino ang complainant na kinakatawan ng mga House of Representatives, House of the People, na mga elected congressman at party list congressman. Yun po yun. Okay? Si Sara ay akusado pa lang. Impeach na siya sa Kongreso, kailangan ng trial kung siya ay dapat ng matanggal o manatili as Vice President. Yun po ang purpose ng trial. Please like and share ng video ito.